Magandang umaga po, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Saan man kayo nakikinig sa ating programa or saan man kayo nanonood dito po sa ating programang US Immigration Made Easy. Nasa US Visa Question and Answer portion po tayo. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista, ang inyong host. Ang topic po natin today ay humanitarian reinstatement. Marami ang nagtatanong na yun po bang petisyon namin ay tuloy pa rin kahit na namatay na yung petitioner. So, meron pong tinatawag na process na humanitarian reinstatement na ang ibig sabihin, ibabalik ulit yung approval. Kasi kapag namatay ang petitioner, nare-revoke po ang petition. So ngayon, mag-a-apply yung beneficiaries ng humanitarian reinstatement na ibig sabihin, ibinabalik yung approval para nang noon makapag-process ulit. Ano po? So, pero meron kayong steps na kailangan gawin bago mangyari yan, bago kayo makapag-apply ng humanitarian reinstatement. So, usually, inaabutan ng pagkamatay ng petitioner dyan sa National Visa Center. Huwag nyo na pong hintayin na maging current yung petition ninyo. Inform nyo kagad yung National Visa Center. Huwag nyo pong ipagpatuloy ang pag-comply sa National Visa Center requirements dahil tumatagal lamang ang pagbalik ng inyong files sa US Immigration, US Citizenship and Immigration Services na siya pong may karapatang mag-revoke ng petition. So, kapag nananatili yan sa National Visa Center kasi hindi niyo ini-inform na namatay na yung petitioner, hindi ibabalik yan sa USCIS. Kailangan pong ibalik ang file sa USCIS para makapagpadala ng revocation notice ang USCIS do sa address ng petitioner, last known address. Kaya kung nabago na po ang address ng petitioner after na mamamatay, kailangan po i-request ninyo na baguhin yung address kasi doon ipapadala yan. Hindi ko pa na balitaan na pati yung beneficiary ay pinadala na, kasi sa Philippines usually address niyan. Anyway, kapag natanggap na ng USCIS ang immigrant file, magpapadala na siya ng revocation notice. Doon sa revocation notice, nakalagay doon yung instructions para mag-file ng humanitarian reinstatement. So ngayon, pag nag-file kayo ng humanitarian reinstatement, meron po yan na 7 factors na kinukonsider ang USCIS. Ano po? Pero paano ba mag-file niyan? So, there is no form or fee to ask for humanitarian reinstatement. So, good news po yun, di ba? Actually, hindi. Kasi, although nakatipid kayo sa filing fee, wala silang time frame para yan ay desisyonan. Pag merong form number at may filing fee, may obligasyon sila na 3 to 6 months mag-decide sila. But since there is no form or fee for humanitarian reinstatement, nasa kanila kung kailan nila aasikasuhin yan. So anyway, you need to make a written request with supporting evidence to the USCIS office that originally approved the petition. So yung iba, sinasamahan na ng humanitarian reinstatement application pag in-inform nila yung National Visa Center na namatay na yung petitioner. So hindi po yun ang process. Kailangan po hintayin ninyo makarating sa USCIS at magpadala ang USCIS ng Notice of Revocation bago kayo mag-a-apply ng humanitarian reinstatement. So, what should your request for humanitarian reinstatement include? So, kailangan po, andyan dyan yung pangalan nyo,
pangalan ng namatay na petitioner para ma-identify kung ano at sino yon. Usually, sasamahan nyo din yan nung acknowledgement receipt nung revocation notice. Para nang noon, malinaw na you are referring to that petition. Ano po? So, kung meron na kayong alien number, lagyan nyo ng alien number, yung pangalan ninyo at yung birth date. So, mas maganda yon. Kung pwede nyo pang samahan ng kopya ng biographic page ng passport nyo, mas maganda para ma-identify talaga kayo. Kung meron ding alien number yung petitioner ninyo, kahit na US citizen, isama nyo rin. Or samahan nyo ng kopya ng kanyang certificate of naturalization or yung passport biographic page din para alam ng US immigration na officer na US citizen yung petitioner. O kung green card holder, the green card kopya. Ngayon, kailangan din yan nung Form IH-64, Affidavit of Support ng substitute sponsor. So, meron pong listahan yan kung sino lamang ang pwede mag-substitute sponsor. Usually, relative yan. Even in-laws, brothers and sisters, pwede yan na maging substitute sponsor to meet the financial requirement ng Affidavit of Support. Ano po? Ngayon, kailangan din mag-include ng evidence that a favorable exercise of discretion is warranted. This means the positive factors in your case outweigh the negative factors. So they may include the following but is not limited to them. Ano po? Ngayon, i-discuss ko lang muna. May mga nagtatanong din, ano po ba ang percentage ng approval nitong humanitarian reinstatement? Well, sang-ayon sa experience ng aking mga clients, ano po, kapag merong naiwanan na parent, merong surviving parent, ang chances po ay 50% or more na ma-approve na ma-reinstate yung petition. Kapag po wala ng surviving parent, patay na pareho yung parents, usually kasi yung isa nagpipetisyon, tapos yung isang parent na hindi nagpetisyon, yun ang natira, na nabubuhay. Ngayon, kung sakalit pa wala na pareho yung mga magulang, less than 50% ang chance. Sang-ayon po lang yan sa sa experience ng aking mga clients. Ngayon, pag hindi kayo nag-apply, 0% chance na. So, ang suggestion ko, try it. File ninyo yung humanitarian reinstatement application. So, ngayon, bumalik tayo dito sa factors that will be considered in approving the reinstatement. Ano po? Number 1, impact on family living in the United States, especially U.S. citizens, lawful permanent residents, or others lawfully present. Sino ba yung mga relatives na yan? Ako, ini-include ko yung U.S. citizen na brothers and sisters, mga apo, pamangkin, or basta related. Ika nga sa Philippine law yung up to the 4th degree of consanguinity. So, basta may kadugo yan na US citizen, mas magandang isama yung pangalan nun at proof na ang status nila para nang nun ay malaman na maraming kamag-anak dito na green card holder at US citizen para dito ang family unity. Kasi pag hindi mo isinama, isipin nun, bawal ang kamag-anak na to, patay na yung nanay tatay. So, isama nyo lahat ng pwede na mga relatives na US citizen at green card holders. Number 2, factor to be considered, advanced age or health concerns of the beneficiary or any following to join family members of the beneficiary. So, kailangan sabihin ninyo yung health conditions at age itong beneficiary. Kasi ang ibig sabihin niyan kung magsasuffer ng hardship itong mga
mga beneficiaries, baka i-consider in their favor. Normally kasi ang hardship na kino-consider ay doon lamang sa sa US citizen. Ngayon, isama natin lahat 'yon para malaman na magsasuffer din sila at yung kanilang mga derivative beneficiaries. Ngayon, ito ang mahirap i-comply, yung lawful residence in the US for a lengthy period of time. Usually, yung mga pinipetisyon, di pa nga nakakapunta ng Amerika So, paano i-consider itong factor na ito? Negative ka na kagad dyan. So, number 4, ties or lack thereof to your home country. So, yun ang ibig sabihin nun. Kapag mas marami yung mga kapatid mo diyan sa Pilipinas kesa na dito sa US, malamang ang family unity niyan ay nasa Philippines, wala rito sa US. But of course, hindi mo pwedeng ilihim yan. Kailangan sabihin mo rin. Kung bilangin mo yung mga kapatid mo, ilan yung nasa Amerika, ilan yung nasa Pilipinas, pero kung lahat yon ay pinitisyon, hindi, ibig sabihin talagang intent ng mga magulang na nagpetisyon ay magsama-sama sila dito sa Amerika. Kaya hindi masama na ilista rin yun at sabihin at emphasize na pinitisyon lahat yon at gusto nila lahat na mamuhay dito sa Amerika, dito magkasama-sama. Halimbawa, 4 kayong naiwanan sa Pilipinas, dahil lang yung US citizen na kapatid mo, pero yung parents mo dati ng US citizen at green card holders bago sila na mayapa. So, ang intent, nag-file ng petition sa inyong 4 na natitira dyan, dito dapat sa US ang family unity. Kaya yun ang dapat na ilagay doon na may family unity sa Amerika dahil 4 na kapatid mo ay pinitisyon din bago na mayapa mga magulang mo. So, other factors, number 5 ito, such as unusually lengthy government processing delays. Usually po, itong delay na ito ay caused by the priority date becoming current. Ngayon, kung meron din delay, i-brought up nyo rin. So, for example, even though ang petition ng parent to a married, US citizen parent to a married son or daughter or yung siblings ng US citizen, mga 20 to 22 years yan, yung waiting time noon ang nakaka-delay, hindi yung pag-approve. Pero minsan, bago nila aprobahan yan, mga 2 to 3 years din Kaya ibig sabihin, meron ding government delays. So kung hindi pa namamatay yung within the last 3 years, so ibig sabihin na 3 years na lang na delay. So sabihin nyo, kung hindi nyo dinelay ang processing nito, edi sana andi dito na yung mga beneficiaries. Hindi na nakamataya nung petitioner. So yun yung argument doon. But of course, these are all just arguments. You need to advance your position and yung the good light that you need to emphasize, yung mga positive factors. And lastly, any and all other factors you believe weigh in favor of reinstatement with supporting documentation. So mahalaga po na may supporting documentation, hindi yung puro salita lang. So for example, yun nga ang mga kapatid or lahat ng mga kamag-anak, ilista nyo lahat yan at padala nyo ng kopya nung mga proof of their citizenship or green card holder. So yun po, maraming salamat po. Yan po ang ating topic for today, humanitarian reinstatement. So merong proper timing po yan ang pagpa-file sa USCIS. Doon nyo po ipapile yan once ma-receive nyo yung revocation notice. At it's important to maintain yung current address ng petitioner. Na ibig sabihin, pag doon ipinadala, matatanggap noong beneficiary. So anyway, ito po si Attorney Erwin Bautista, Erwin Bautista, nagpapaalam ngayon sa inyo. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na programa.
A. Erwin Bautista, US Immigration Made Easy. Dito tayo ngayon sa USB sa question and answer portion. And we can be heard at radiophilam.com. Internet radio po natin yan. At doon din po sa Flash TV. Okay po, maraming salamat. See you next time sa ating susunod na video.